Pamilyar kayo dito. Ito ang mapa ng Pilipinas. Ano ang una niyong mapapansin? Napapaligiran tayo ng tubig at dahil dyan, nahihiwalay tayo sa ibang mga bansa ng karagatan. Parang tingin tuloy natin ang layo natin sa kanila. Pero, iba ang sitwasyon sa lugar na ito. Mahigit 500 kilometers o 270 nautical miles mula sa Puerto Princesa, matatagpuan ang Bayan ng Kalayaan, isang munisipalidad na binubuo ng 7 maliliit na isla. Pag-asa, Likas, Parola, Lawak, Kota, Patag, at Panata. Nasa gitna ito ng kontrobersyal at pinag-aagawang Spratly Islands. Kumusta kaya ang buhay doon? Alamin nga natin. Nandito na tayo sa Bataraza, Palawan. Dito magsisimula ang ating paglalakbay papuntang Pag-asa Island na sakop ng Kalayaan Municipality, ang pinakamalayong bayan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Medyo malayo ang biyahe natin. Abutin daw ng isang araw mula dito. Baka mas matagal pa, depende sa lagay ng panahon. Itong dalawang barkong ito, ang BRP Sindangan at BRP Cabra, ang dalawa sa pinakamodernong barko ng Philippine Coast Guard na regular na nagpapatrol sa lugar. Pero hindi yan ang sasakyan natin. Ang Queen Seagull, ang lansyang pag-aari ng lokal na pamahalaan. Vicencio Milan, Sir Hubert Laban, Sir Boris Artago. Minsan lang kada 2 buwan ang biyahe nito. Di gaanong komportable. Masikip, mainit, at halos walang upuan o kama. Pero ito ang aking tahanan sa loob ng mga susunod na araw. Pwesto dito. Patras na kami? Brother, sige kami. Si Noriflor Verdeflor ang kapitan ng lansya. Ilang dekada na raw siyang naglalayag sa West Philippine Sea. Sa akin, bilang kapitan, wala akong parating hinihingi sa Panginoon kundi yung mapayapang paglalakbay. Kasi siyempre, dagat ito eh. Hindi natin alam yung sitwasyon. Maring kalma ngayon, mamayang hapon o bukas, iba na ang panahon. Pero sa nakaraang mga taon, hindi lang ang kondisyon ng dagat ang kinatatakutan ni Noriflor sa tuwing sila ay bumabiyahe. Nariyan na rin daw kasi ang Chinese Coast Guard na nagpapatrolya na rin sa karagatan. Nagkukrus ba ang landas ninyo? May experience kami dati, sir. Warship ng China. Papunta kami ng Pag-asa. Hinarang kami, tapos may convoy kami, sa pagitan namin ng convoy dumaan. Napakadelikado nun. Lalo na, sasakyan namin, kahoy. Kahit na kami ang makasagi sa kanila, kami ang madadamage, hindi sila. Bakit mo patuloy na ginagawa to? Dahil siguro na rin, yung pagmamahal ko na rin sa kalayaan, kahit nga na mahirap ang sitwasyon. Pero siyempre, ito yung trabaho namin, ito nature ng trabaho namin. Kahit sa ganitong paraan, magawa natin yung ating yung ating obligasyon sa bayan natin. Kung delikado bumiyahe sa umaga, lalo na pagkagat ng dilim. So bandang 7:30 na, kulang-kulang 12 hours na tayong bumabiyahe. At dito sa radar, or rather doon sa GPS ng barko, alam natin na dito sa ating right side, dinadaanan na natin yung Sabina Shoal kung saan alam nating merong presence ng mga Chinese militia vessels.
Medyo makikita mo yung ilaw nila sa distance pero wala kasing equipment itong Lancia to be sure kung sino talaga yon. But of course, it does make you feel a little bit insecure kasi nasa gitna tayo ng karagatan, gawa sa kahoy itong barko natin. Kung may mangyaring insidente dito, wala tayong kalaban-laban.